Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ang kailangan din dito, sa parte ni PBBM, kailangan seryosuhin ito ng administrasyon. Itong mga ano na to, itong mga aligasyon na ito ni Saldico, seryoso 'yun. Lalo na kung umuwi si Saldico, hindi pwedeng baliwalaan lang ni PBBM 'yun. Parang general lang na denial. Seryoso 'yun, seryosong mga aligasyon 'yun. Dapat sagutin yon nila Amina Pangandaman, yung DBM Secretary, yung mga binanggit ni Saldico, yung Yusek Bersamin ba yun? Ano ba yun? Anak ba yan ni Lucas Bersamin? Pangalawang bisis na yan na nababanggit ngayon, yung Adrian Bersamin na yun. Nabanggit na yan doon sa sa issue ni Nicolas Torre, ni dating PNP Chief Torre. Yung pagbili ng mga high-powered firearms, HPR ng PNP na pinipilit permahan ni Torre. O yun, Adrian Bersamin yun, di ba? Yusek Adrian Bersamin. O, nandiyan na naman, nababanggit na naman. Si Pangandaman, yung Yusek Bersamin daw na yun. Kailangan sagutin yan. At saka ni Martin Romualdez. Kasi talagang na siya dito. Tinutumbok na siya ni Saldico. Hindi pwedeng palampasin ito nila Martin Romualdez at sa kanila PBBM. Dapat nila itong sagutin kasi mga seryosong aligasyon yun. Huwag nilang baliwalain yun. Maghihintay ang taong bayan ng kasagutan nila sa mga aligasyon ni Saldico. Lalo na pag umuwi dito si Saldico. Hindi pwedeng hindi nila sagutin 'yon. Kasi gagamitin 'yan ng mga pwersa ng anti-administration lalo na yung mga grupo ng Duterte. Nila 'yan? Ito lang mga inorganize na rally sa November 16 to 18. Ngayon pa lang may makita ka ng post ni Greco Bellica . Si Greco Bellica, yung diehard na Duterte supporter, leader. Nag-post na. Sabi ni Greco Bellica, ayan, sigurado na maraming a-attend sa rally sa November 16 to 18 dahil dito sa expose daw ni Saldico. Kita nyo na. Ngayon pa lang makikita na parang planado talaga ito . Mukhang may kumausap kay Saldico, na tao ng Duterte. Siguro pinangakuan si Saldico, total hindi ka maililigtas na nila Marcos at nila Romualdez, makukulong ka. Samantalang kung mapapatalsik si PBBM, mapapalitan ng administrasyon, pwede kang pang malibre. Pwede kang hindi makulong. May mga yan, sigurado yan, may mga ganyan. Kaya, dito lang sa rally na ito na inorganize ng INC, ng QJC at ng GIL, at yung ino-organize ng mga nananawagan yung mga retired military ng rally, yung nag-presscon, yung United People's Initiative ba yun? Yung mga kagrupo nila Bellica. Yan? Kung naging mainit sila nung September 21, nagkaroon ng mga kaguluhan, itong November 16 to 18, magiging yung mga nananawagan ng destabilisasyon, kudeta. Marami na yan. Kinumpirma na yan kinumpirma yan ni Montulfo sa kanyang post. Kinumpirma yan ni dating Secretary Ronald Llamas. Sa mga talakayan namin, sinabi niya, mayroon talaga, seryoso yung mga kudita-kudita na yan. Yung banta ng destabilisasyon. Ay, wala pa nga itong, itong expose na ito,
ni Saldico, ano na, talagang agresibo na itong mga nag-o-organize ng anong ito, di umano'y mga destabilisasyon o kudeta o pag-aalsa, mutiny ng mga military. O lalo na ngayon, parang nagkaroon sila bigla ng ng bala. Gagamitin nilang bala ito laban sa administrasyon. Ia-agitate nila ang military, ia-agitate nila ang taong bayan. Kaya dapat sa parte ng administrasyon, sa parte ni PBBM, mayroon siyang malinaw na sagot dito sa mga akusasyon na to. Hindi nila pwede itong sasabihin ni Yusek Claire Castro na parang general denial, basta lang i-deny, hindi totoo yan. Hindi. Kailangan talaga may malinaw na sagot dyan na makakakumbinsi sa taong bayan. Siyempre ang taong bayan maghihintay. Ano bang sagot ni PBBM dyan? Ano bang sagot ni Martin Romualdez? Kaya kailangan sagutin. Hindi mga seryosong aligasyon 'yon. Lalo na kung talagang papanindigan ni Saldico, uuwi siya dito at papanindigan niya yung mga sinabi niya. Kasi ilang araw pa. Papalakihin itong issue na to, papalakihin ito ng kampo ng mga Duterte. Ia-agitate ang mga military, ia-agitate ang PNP, ia-agitate ang mga tao na magalit sa gobyerno, sa administrasyon. Mayroon na silang bala ngayon. Kasi dati, ang sinasabi ni walang ebidensya, walang testigo laban kay Romualdez, walang testigo laban kay PBBM. Ito na ngayon, ang lumitaw na si Saldico. Hindi pa kapanipaniwala ang mga sinabi ni Saldico kasi hindi pa naman siya umuwi. Pero pag umuwi yan, at talagang papanindigan niya yan, seryosong aligasyon yan. Sa ngayon, hanggang itong November 16 to 18 na rally, pwedeng hindi pa uuwi sa Saldico kung hindi pa yan umuwi. Gagamitin na yan. May part 1 pa nga lang ang sabi dun sa video ni Saldico eh. May kasunod pa yan. May kasunod yan. Talagang installment yan. Kaya sa parte ng administrasyon, sa parte ni PBBM, nagdidemand ang tao ng sagot niya. Hindi pwedeng baliwalian lang. Hindi pwedeng si Yusek Claire Castro ang sasagot para dyan. At basta lang sasabihin na hindi totoo yan. Kailangang seryosuhin ng administrasyon ang mga aligasyon na binitiwan ni Saldico. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.